Hello guys, dito nga pala ang bahay ni Celia Flores guys ng Antipolo Massacre. Good morning. Okay guys, good morning po sa ating lahat. Welcome to my vlog, Lucito Badilla, Buhay Probinsya. Nandito nga pala ako guys sa Antipolo Massacre. Si Celia Flores. Oh. Kamusta ang buhay mo ngayon? Okay lang, kahit mahirap ang buhay ngayon, kaya pa rin tiisin. Ano yung unang nangyari sa Antipolo Massacre? Ang unang-unang nangyari po sa buhay ko, yun, ang asawa ko po ay, isang construction worker. Tapos, ang mga magulang niya po ay sa Antipolo po nakatira, naka-star. Ngayon po, uwi po kami doon doon na lang po kami tumira. Nung nakasalukuyan na nandun na po kami naka-star sa Antipolo, hindi ko po alam na gano'n po mangyayari sa buhay namin, na mararanasan namin na isang massacre ang maano sa buhay namin na hindi naasahan na pangyayari. Ano yung umpisa niya na ba't nangyari ang ganon? Yung pinaka-umpisa niya, ba't nangyari ang ganon? Hindi ko po alam yun. Kasi dahil lang po sa mga kaibigan niya, barkada, ay kaibigan niya sa kapitbahay namin, na syempre kaklose po sila ng kapitbahay namin, yung nagkataon rin na nangyari sa kapitbahay namin na na ganon, na namatay siya. Doon lang po nag-umpisa, doon sa itak na sundang Na binili niya? Na binenta sa kanya po ng asawa niya. Kaya hindi ko po alam na gano'n mangyayari po. Yung nangyari ang krimen, nakita mo ba ang krimen? Opo, buong istorya po na kita ko po ang nangyari yun. Mga December 3, 1993 po, alas 9 ng gabi po yun na nangyari yun. Pinatulog muna po ng asawa ko yung mga bisita namin. Mga bandang alas 9, yun, doon na po nag-umpisa ang hindi magandang pangyayari. Ilan ba sila ang nagmasakir? Marami o isa lang? Isa lang po, isa lang. Isa lang talaga? Opo, isa lang. Pagkatapos ng pinampatay niya lahat ng pinapatay niya lahat, anong ginawa mo sa loob ng bahay? Magmula nung pinapatay niya yung mga bisita namin, siyempre, wala po magawa. Parang natulala po ako, sigaw ako ng sigaw. Siyempre, hindi ko po alam na gano'n nangyayari. Sigaw ako ng sigaw lang, yun lang. Hanggang sa tapos niya na yung pinatay niya, yung isa nga hinabol niya sa labas yun. Kami naman ang uling pinuntahin niya. Anong sabi sa'yo ng asawa mo nung huling pinuntahan ka sa loob ng bahay? Yun ba nga, eksaktong malalabas na po sana ako ng pinto, ng hagdan. Naabutan niya ako. Oh. May hawak siyang itak. Palas yun. Palas ang tawag sa inyo? Oo, palas yung mahabang siya, matulis ang dulo. Yung yun, palas na mahaba. Yun ang ginamit niya, hawak-hawak niya. Natakot pa nga na ako, nabigla ako. Yun, natitinitigan niya po muna ako ng malalim. Tsaka, siguro, naglinaw-linaw na pag-isip niya, na sinabi niya na, tumakas na kayo. Habang hindi pa isip ko. Yung magmula nun, tumakas na kami, inano ko yung mga anak ko. Saan kayo dumaan nung tumakas kayo? Yung mga anak ko sa bintana, tapos ako naman po sa pinto. Yung mga gabi ng araw na yon, hindi ko po alam kung saan ang puntarya kung saan lang kami tatakbo. Dahil sa bukid po kami. Ano ang dinaanan nyo sa bundok? Puro mga kabukiran talaga, puro mga damo na na yan. Bukid. Maraming mga damo. Kabukiran talaga yung... Opo, may mga pa doon, may mga ahas pa kami nadaanan.
Oo, meron talaga. Nagtago kami sa bukid. Sa gitna talaga ng kabukiran. May mga ahas Inaabot, pa? oo, inaabot kami ng alas 12 doon nakakatakbo. Hindi ko nga po alam kung paano ko nadala yung 3 kong anak. Siyempre, ganun talaga pag ano, O, basta takot talaga emergency. ang... Sa sobrang takot, nadala ko yung 3 kong anak. Yung pangyayari na yun ng gabi na yun. Tapos nung hindi na ako anuhan, tagal ng pagtakbo namin. Doon kami, sumilong muna kami sa isang kubo. Sa isang Doon. kubo, sumilong kayo sa isang kubo. Oo. Meron kasi may kubo na walang tao doon na pinupunta lang ng may-ari pag-araw. Doon na Ah, kami nagpa-umaga. tapos, pagka umaga, Pagka umaga, yun, pinuntahan na kami ng pulis. May nag-ano na sa kanila na, yung nangyari sa asawa mo, ayun paano mga nakita ito doon sa may puno ng mangga. mangga? Pinuntahan na ng mga pulis. Pinuntahan ng mga Oo. pulis. Doon mismo sa may mangga na ano, na yung nag-ano sa kanya talaga. Naghahatak, parang hinahatak siya. Yung pagkatapos yung ano, doon siya Ano nakita ba na siya, huli. nagpakamatay o namatay? Nagpakamatay po siya, uminom po siya ng lason. Uminom talaga siya ng laso. Yung pag-spray baga sa palay. Yung Tayudan, yun pong ininom niya. Kaya pala namatay. Oo, doon na siya pumunta sa may mangga na yun. Doon sa Encanto, doon siya naanuhan. Yung kinabukasan, hindi ko na nakikita ang ano niya. Hindi ko na nakikita yung ano niya. Kinabukasan, saan kayo nagpunta, nagdiretso? Kinabukasan ng umaga, ano Saan po, kayo dumiretso? pinuntahan po kami ng mga pulis, dinala po kami sa prosinto. Presinto. Opo, mga 3 araw kami doon. In-interview po kami dahil kami lang po ang nabuhay. Kami mag-iina. 3 gabi, 3 araw. Oo. Nagtakbo, lakad lang. Hindi, bukid yun. Lakad lang papunta sa ano, sa labasan, sa Kogyo. Dahil kami nga in-interview. Yun. Pagkatapos nun, mga hapon na kinabukasan, ganon, dinala naman kami po sa mga namatay. Sa Antipolo, yung may anak. Isang bata. Yung mga namatay. Oo, Yung mga namatay. namatay, dinala ka doon. Oo, sa bahay Doon mismo? mismo. Sa bahay nila. Sa bahay talaga nila. Oo. Yun. Anong ginawa mo doon sa bahay nila? Siyempre, yun ang gusto ng mga mag-anak na ano. Siyempre, tinatanong po ako. Dahil kami lang po ang talaga na mag-ina na nabuhay. Tinatanong nila kung ano talaga ang nangyari. Kaya dinala kami doon sa ano, Anong sabi mo sa kamag-anak. nangyari sa nangyari? Sabi ko, hindi ko po alam ang mga ganang mangyayari. Biglaan lang talaga. Pagkatapos nung nandun na kami, ay, hindi ko po talaga maano kung anong, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi magmula noon. Siyempre, ako lang ang kami mag-ina na buhay. Halos maloka talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin Hindi ko. mo alam mo talaga kung O kasi yung mga patay, namatay, yung mga kano yun, parang ako ang sinisisi. Oo, bakit ikaw ang sinisisi? Siyempre, kami ang nabuhay nga eh. Bakit na ginawa ng asawa kong gano'n, hindi ko man alam. Halos maloka ako nun. Ginawa ko, nilabanan ko na lang. Sa burol mismo ng mga patay na yun, talagang pinaano ako ng may-ari ng mga kamag-anak. Tapos nung may mga El Shaddai doon, binigyan ako na magmimisa nga doon sa patay. Binigyan ako ng libro tsaka rosaryo. Ang sabing ganun, kung ano marinig mo, yun lang isabi mo hanggang sa umaga. Yun lang, sinabi ko hanggang kinabukasan umabot ng umaga, hindi ako nakatulog. Yun, sabi ko nga sa Jesus Christ. Yun lang hanggang umaga, yun ang sinabi ko. Yun, unti-unti naramdaman ko yun, malakas ang loob ko. O, totoo yun. Nawawala yung takot ko dahil sa binabanggit yung pangalan ni Jesus. Yun. Mga isang gabi lang po kami doon. Kinabukasan nun, umuwi na ako sa mga magulang ko. Pagka-uwi mo sa iyong mga magulang, kamusta naman sila doon? Yun, kinuha ko ng mga magulang, umuwi ako doon sa amin. Mga ilang araw pa lang ako doon yun. Hindi ko alam na may pupunta na reporter sa magazine report. Magazine lang. Yung in-interview ako kung anong mga nangyari. Yun na, hindi ko alam na sa pelikula ngayon. Sino ang gumanap ng pelikula? Ang gumanap ng pelikula ko po si Don Sulueta. At saka si Cesar Montano,
Robert Arevalo, Butch Anson Roa. Yan. Nung nakita mo yung pelikula mo, sa ano nagpa sa'yo sarili, yung nakita mo ang pelikula na yun, ng Antipolo Massacre? Wala, na ano ko lang, yung buong istorya ng nakita ko yung talagang kung anong nangyayari sa buhay, nangyayari sa buhay ko, buong istorya. Hanggang ngayon ba, naalala mo pa rin? Yung Oo, nangyari hanggang sa'yo? ngayon. Dahil nung nangyari po yun, ang anak kong panganay, 3 taong pa lang. Oh. 3 years. Ay, Ang ngayon, pangalawa ko, 2 years. Ang bunso ko, 9 months. Yung mga panahon na yon. Yun. nung magkano ang binigay sa'yo Reporter. ng reporter? Ano lang po, mga 50,000 lang ang binigay sa akin. Pero ano pa yun, hindi pa, installment lang yun. Nandiyan ang 5,000. Installment lang hanggang sa naano ko. Installment Installment, lang. hindi lang binigla. Installment lang. Kamusta yung mga anak mo ngayon? Kamusta na sila ngayon? Ang anak kong panganay na lang natira. Kasi yung pangalawa ko, namatay na. Yung dito sa akin, yung apo ko. Yung bunso ko, 1 year pa lang siya, namatay na. Namatay Na na? sa pagtakbo namin sa bukid, nagka-bronco po siya. Yung 1 taon. Eksakto 1 taon siya namatay siya. Kasi nung pangyayaring mga panahon na yun, 9 months pa lang siya. Nagka-bronco dahil sa lamig. Ay, saan napapunta yung sundang ngayon? Nung sundang na yun, magmula namatay siya, nawala na yun. Hindi na rin kami nakita. Yung sundang na yun, may sumpa, no? Mayroong sumpa sa may-ari ng sundang na yun. At saka hindi po siya binurol. Diretsyon libing yun mismo doon sa lugar namin. Nilibing din. Kasi nga masakir nga, mahirap nga mga kamag-anak ng mga namatay. Masakir po yun. Nilibing na lang kinabukasan. Kinabukasan nilibing. Oo, Nandun ka rin nilibing. yung nilibing? Wala, hindi nga ako makapunta noon kasi bawal. Nakapunta na ako ng mga ilang buwan bago ko sinama ng reporter. Bakit binawal yung pagpunta mo doon sa kanila? Ayaw pagpunta ng tatay kasi delikado yung mga kamag-anak ng mga namatay, yung may anak ng Antipolo. Siyempre ako lang po ang buhay. Baka kung anong gawin sa akin. Kung ano nangyayari, ganun. May iwas lang ako. Iwas ka lang? Ngayon, ilang taon na, 3 taon pa lang panganay ko ngayon. Siguro nasa 30 years na siguro. Ngayon, nangyari na yun. 2023. Tagal na yun. Guys, ito nga pala si Celia. Ay, 1993 pa pala yun nangyari. 3 taon pa lang panganay ko. 1993. 30 years na. Guys, ito nga pala si Celia Flores, ang Antipolo Massacre. Ito na po pala siya, guys. Cecilia, ang sa istorya ko, Antipolo Massacre, Cecilia Masagka. Masagka. Oo. Ang ko doon sa istorya ko. Antipolo Massacre, Cecilia Masagka. I-search nyo lang yun. Sige po. Guys, huwag kalimutan mag-suporta guys sa aming channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share guys sa mga video guys. Mag-comment na lang po kayo guys. And thank you po and God bless sa ating lahat. Baka okay na yan. Hindi nila mo.